Umakyat sa halos 3 milyong Pilipino ang naitalang walang trabaho. Batay po sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority PSA, noong nakalipas na Enero naitala sa 2.96 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, na mas mataas kumpara ho sa 2.17 million sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon sa PSA, ito na po ang pinakamataas na bilang ng mga walang trabaho sa bansa mula noong June 2022 sa gitna ng COVID-19 pandemic. Inaasahan din ng PSA na patuloy pang tataas ang bilang ng mga walang trabaho sa mga susunod na buwan dahil sa epekto naman ng giyera sa gitnang silangan. When oil spikes, the prices of oil spikes, yung mga businesses natin, some of them hindi na nag-hire or hindi na rin sila, or some of them nagle-lay off, so it might affect our labor market, yung spike ng prices of oil. So both, kasi yung mga na-repatriate din, babalik sila dito, so they will become part of the labor force. Tinig po ni Assistant Secretary Divina Gracia del Prado, Deputy National Statistician ng Philippine Statistics Authority o PSA. Samantala, sinabi naman ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco na magkakaugnay ang epekto nito. Maasahan din natin na ang mga labor statistics natin, yung employment, yung unemployment, underemployment, magiging malala. Ngayon, hindi pa lumalabas yung datos na ipapakita yung epekto ng Middle East war. Mas malala pa yon. So ngayon, malala na ito. Tinig po na ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco. Sinabi naman ng Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na tuloy-tuloy lamang ang pagsuporta ng pamahalaan sa mga apektadong manggagawa.